Anong silbi ng pagmamahal kung araw-araw gulo ang kapalit? Kung lagi kang napapagod, nasasaktan, at nalilito, baka hindi pagmamahal ang pinipilit mong ipaglaban, kundi attachment sa ideyang hindi na totoo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang mahirap pero makabuluhang tanong. Kailan mo pipiliin ang kapayapaan kaysa sa relasyon? At bakit yun ang pinakamalakas na desisyon na pwede mong gawin sa buong buhay mo? Kung ikaw ay nasasakal, nalilito, o nalilito kung worth it pa ba ipaglaban, ang isang relasyon na puro na lang emotional, chaos, this is your sign. Panahon na para maintindihan mo kung bakit ang kapayapaan ay hindi luxury. Ito ay necessity. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay umasa. Hindi mo kasalanan kung pinilit mong ipaglaban ang taong mahal mo. Pero minsan, ang pinakamasakit na katotohanan, hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. Ang mas mahirap tanggapin, minsan, hindi mo lang siya mahal. Addicted ka sa emotional high, yung roller coaster, yung away-bati, yung kilig na laging sinusundan ng iyak, yung thrill na parang laging may kulang pero ayaw mong bitawan. At dito papasok ang stoicism. Sabi ni Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. In Tagalog, ang totoong kalayaan ay makakamit mo lang kapag binitawan mo ang mga bagay na wala kang kontrol. Tanong, may kontrol ka ba sa ugali ng partner mo? May kontrol ka ba sa galit niya? Sa manipulative behavior? Sa silent treatment sa panloloko? Kung wala, bakit mo patuloy na ipinagpapalit ang kapayapaan mo para lang manatili siya? Seneca adds, "He who is brave is free." Sa Stoicism, hindi sukatan ang pagiging martir. Ang sukatan ay kung kaya mong pumili ng tahimik na buhay kahit masakit. Let's be real. Kahit toxic, kahit chaotic, kahit masakit, bakit ang hirap iwan? Because of fear. Fear of being alone. Fear of starting over. Fear of judgment. Fear of regret. Fear of seeing them happy with someone else. Pero eto ang katotohanan. Ang tunay na kapayapaan, hindi mo makikita sa piling ng taong hindi mo rin kayang pagkatiwalaan. Kapag lagi mong tinatanggap ang hindi kaaya-ayang behavior, sinasanay mo ang sarili mong magtiis imbes na mamuhay. Let me ask you, kung aalis siya ngayon, masisira ba ang mundo mo? Kung hindi kanya i-text ng 3 araw, mababaliw ka ba? Kung oo ang sagot mo, hindi yan pag-ibig. Yan ay dependency. Stoics believe that the only thing we truly own is our mind and our response. Kaya kung emosyon mo ay laging gulo dahil sa kanya, ibinenta mo na ang sarili mong kapayapaan sa presyong mura. Signs na dapat bumitaw ka na? Kapag mas madalas kang malungkot kaysa masaya. Kapag kailangan mong itago ang totoong feelings mo para lang maiwasan ang away. Kapag lagi mong naiisip, ganito na lang ba habang buhay? Kapag nabawasan na ang kumpiyansa mo sa sarili. Kapag sinasabi ng katawan mo, pagod na ako. The body doesn't lie. Pag di na nakakatulog, pag laging kabado, pag umiiyak ka na lang sa banyo, yan na ang warning ng universe. Pause this video for a moment and ask yourself, ano ang kapalit ng relasyon ko ngayon? Time? Energy? Peace of mind? Kung kapayapaan mo na ang kapalit, mahal mo pa ba siya o in denial ka lang? Remember, lahat ng bagay na kayang sirain ang tahimik mong isipan, hindi yan pagmamahal. Real life story, si Aaron, at ang relasyong walang hangganang away. Si Aaron, 32 years old, call center agent. 5 years na sila ng girlfriend niya, on and off. Cheated on twice, gaslighted, pero bumabalik pa rin. Nang tinanong ko siya, bakit mo siya pinipili araw-araw? Ang sagot niya, kasi kilala ko na siya. Sanay na ako. Sanay na ako. Hindi pagmamahal. Kondisyon. 6 months after niyang tuluyang iwan si girl, lumipat siya ng bahay. Tumahimik ang isip. Nakakatulog na ng mahimbing. Alam mo yung una niyang sinabi. Ganito pala ang tahimik na buhay. Bakit ko to pinagpalit dati? Ang totoong kalaban mo hindi yung pagiging single. Hindi rin yung wala kang kayakap, kausap o kabonding. Ang totoong kalaban mo ay yung araw-araw mong kalaban ng sarili mo para lang makasabay sa relasyon na hindi ka na pinapahalagahan. You're not weak for walking away. You're wise. You're brave. And most of all, you're ready for peace. Kung mahal ka talaga niya, bakit kailangan mo pang magpaliwanag araw-araw? Hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang buong pagkatao mo sa taong hindi kayang tanggapin ka kahit walang paliwanag. Sa isang relasyon, kailan nagiging unhealthy ang I deserve to be understood mentality? At paano mo magagamit ang stoic mindset para maibalik ang kapayapaan mo kahit hindi ka naintindihan ng taong mahal mo? Tayong lahat,
May natural desire to be seen, known, and understood. Pero the danger is this. Kapag naging addiction na ang pagpapatunay, kapag naging cycle na ang hindi mo ako naiintindihan, kaya ako ganito kasi, dati kasi ganito ako pinalaki. Pasensya ka na kasi ganito talaga ako mag-isip. Sa sobrang paulit-ulit mong ginagawa, yan, napapagod ka na. At hindi ka pa rin naiintindihan. Bakit? Because some people don't want to understand you. They only want you to change for them. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Sa Tagalog, kontrolado mo ang isip mo, pero hindi mo kontrolado ang reaksyon nila. So, bakit mo ibubuhos ang buong lakas mo para lang ma-please sila? The Stoic mindset teaches this. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat emosyon mo. Hindi mo kailangang ipilit ang pananaw mo para lang mapaniwala siya. Hindi mo kailangang humingi ng validation kung totoo naman ang intensyon mo. Maturity is not needing to prove who you are. Psychological trap, the approval addiction. Here's the cycle. May hindi siya nagustuhan sa'yo. Pinilit mong baguhin para sa kanya. Natuwa siya saglit. May bago na naman siyang ayaw. Ikaw na naman ang mali. Uulit-ulit lang ito. Bakit? Kasi naging addict ka sa reward ng okay na ulit kami. Pero tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ko pa ba kailangan patunayan na worth it akong mahalin? Ang Stoic sagot, wala kang kailangang patunayan sa taong hindi kayang makita ang halaga mo sa unang tingin pa lang. Kapag ikaw ay palaging nagpapaliwanag, nawawala ang mystery, confidence, boundaries. Instead, you become predictable, defensive, weak. Sabi nga ng isang Stoic principle, speak little, act more. Kapag may nagsabing ang cold mo, ang tahimik mo, or ang hirap mong intindihin, minsan hindi ikaw ang problema. Minsan sila ang hindi marunong makinig. Instead of saying, kasi kaya ako ganyan, pasensya ka na kung ganito ako mag-react. Sana maintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. Try this. I understand your point. Salamat sa pagbabahagi mo. Let's revisit this kapag kalmado na tayo. Tapos observe, hindi mo kailangang makipagdebate. Observe kung paano siya magre-react kapag hindi ka na sumusunod sa cycle ng over-explaining. That's where your power is. Pause this video and ask yourself, sino ba talaga ang sinusubukan kong patunayan ang sarili ko sa relasyon na to? Sa kanya? Sa sarili mo? O baka sa takot mong maiwan? Stoic insight. Kapag natanggap mo na hindi mo responsibilidad ang damdamin ng iba, matututo kang mahalin ang sarili mo ng tahimik pero buo. Real life story, si Laika, at ang relasyon na puno ng pagpapaliwanag, si Laika 28 Professional. Nasa isang LDR relationship sa isang lalaking seloso, controlling at demanding. Araw-araw pinapapaliwanag, bakit hindi ka nag-reply agad? Bakit may emoji sa comment mo sa picture ng office mate mo? Bakit hindi mo ako tinawagan after ng lunch? Napagod siya. Hindi sa pagmamahal, kundi sa effort na patunayan na loyal siya, honest siya, at consistent siya. One day, hindi na siya sumagot. Tinanggal niya lahat ng explanation. At sinabi lang niya, kapag hindi sapat ang katahimikan ko, hindi ako para sa'yo. Hindi na siya binalikan. Pero sabi niya sa akin, ngayong tahimik ang buhay ko, dun ko lang na-realize, hindi ako ang may problema. Stoic tips, how to detach from the need to explain yourself. Control only what's within your power. Hindi mo kontrolado kung ano ang iisipin niya sa'yo. Respond, don't react. Kapag may nagtanong o nagduda, sagutin ng kalmado. Walang panic. Live with dignity. A Stoic person chooses truth over explanation. Hindi lahat ng bagay kailangan patulan. Hindi lahat ng tanong kailangan sagutin. Let silence speak. Minsan, ang pinakatahimik mong hindi ay mas malakas pa sa 10 paragraph na please understand me. Sa dulo ng lahat ng relasyon, isang bagay lang ang mahalaga. Naging totoo ka ba sa sarili mo? Kapag ang isang relasyon ay parang job interview araw-araw, hindi yan pag-ibig. Yan ay performance. At sa Stoic mindset, hindi mo kailangang i-perform para mahalin. Kailangan mo lang maging ikaw, tahimik, buo at payapa. Kapag mas marami ka ng luha kaysa ngiti, anong klaseng pagmamahal yan? Kapag araw-araw mong nilalabanan ang sarili mo para manatili, baka oras na para lumaban ka naman para sa sarili mo. Gaano mo kamahal ang kapayapaan mo? At kapag nawawala na yan dahil sa isang relasyon, paano mo malalaman na oras na para talikuran ang taong mahal mo, kahit mahal mo pa rin siya? Let's talk about the kind of strength that doesn't shout, but walks away silently. Alam mo ba kung anong itsura ng kapayapaan? Tahimik ang loob mo kahit may problema,
Hindi ka kinakabahan kung mahal ka pa ba o hindi. Hindi mo kailangang i-check ang phone mo tuwing gabi na may kaba. Hindi mo kailangan mag-explain palagi. Hindi mo nararamdaman na parang laging may kulang sa'yo. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." In other words, kung kapalit ng katahimikan mo ay ang maling akala ng iba, so be it. Ang kapayapaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag. Maraming tao, akala nila normal na. Mag-walk out ang partner, magsigawan sa phone, i-block ka sa social media pagkatapos ng away, mag-threaten ng breakup tuwing hindi mo sila nasunod, mag-cheat tapos mag-sorry lang. Normal? Hindi. Sanay ka lang. Kapag nasanay ka sa gulo, ang katahimikan magiging boring. Pero ang Stoicism tinuturo sa atin na calm is a superpower. Kapag hindi mo na maalala kung kailan ka huling matahimik, yan na ang senyales, red flags na kapag pinilit mong ipaglaban, ikaw ang mawawala. Here are Stoic-tested signs na hindi ka na talaga payapa. You feel like you're losing yourself. You can't be honest without causing a fight. You keep adjusting while the other stays the same. You feel drained, not energized. You are afraid to speak up. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kung araw-araw ang iniisip mo ay duda, kaba, pagod, selos, pag-a-adjust, takot, hindi na yung relasyon. Mental torture na yan. Maraming tao ang natatakot bumitaw kasi baka sabihing, mahina ka, di ka lumaban, hindi mo siya minahal. Tumakbo ka. Pero ang hindi nila alam, walking away is harder than staying. Kasi staying is easy, kahit toxic. Pero ang bumitaw, pinakamahirap pero pinakamalakas. Sa Stoicism, hindi mo kailangan ipaliwanag ang desisyon mo kung ito ay para sa kapakanan ng kaluluwa mo. Real story, John. Nagsimula sa pagmamahal, nagtapos sa katahimikan. Si John 36, 6 na taon sa relasyon, mula ligawan hanggang engagement. Pero nung nagkasabay na ang silent treatment, manipulation, emotional blackmail, pambababae, gaslighting, paulit-ulit siyang umasa, pinatawad at lumaban. Hanggang isang araw, tumingin siya sa salamin at hindi na niya kilala ang sarili niya. Nagpaalam siya hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niya muling makilala ang sarili niya. Ngayon, hindi siya masaya araw-araw, pero ang sabi niya, tahimik ang gabi. At yun lang ang matagal kong hinanap. Here's a Stoic-inspired decision map. Can I control the situation? Yes, take action. No, accept it. Is it hurting my peace of mind daily? Yes, walk away. No, adjust boundaries. Am I becoming someone I don't recognize? Yes, realign with your values. Is the relationship making me a better person? Yes, stay. No, reflect and consider leaving. Kapag ang sagot mo sa 3 out of 4 ay negative, huwag mo nang ipilit. Get a piece of paper and answer this honestly. Anong kapalit ng pananatili ko sa relasyon na to? Isulat mo lahat. Time, energy, mental peace, respect, dignity. Then ask yourself, kung hindi ko siya kilala at narinig ko ang istorya na, to sa kaibigan ko, ano ang marerekomenda kong gawin niya? Madalas hindi puso natin ang may sagot, kundi yung taong nanonood sa tabi. Bago ka bumitaw, ito ang mga Stoic practices na pwedeng makatulong. Silence practice. Spend 10-15 minutes each day in silence. Breathe, think, observe. Daily journaling. Sagutin mo araw-araw. What drained my peace today? What gave me calm? Disconnection time. Iwas sa phone, iwas sa away. 2 hours no contact rule sa gabi. Solo walks. Maglakad mag-isa. Kalma. Reflect. Tumingin sa paligid. Hindi sa chat bubble. Affirmations. Hindi ako selfish. Pinipili ko lang ang katahimikan. Kapag hindi na ako payapa, hindi ko na kailangan ipilit. Kapag araw-araw ka nang nalilito kung pipiliin mo siya o sarili mo. Kapag paulit-ulit ka nang nagpapatawad pero hindi na nagbabago. Kapag mas kilala mo na ang lungkot kaysa sa saya. Oras na. Walang kapalit ang tahimik na gabi. Walang halaga ang relasyon kung kapalit ay pagkalimot sa sarili. At sa Stoicism, the highest virtue is not romance. It is inner peace. Akala mo siya ang kailangan mo, pero ang totoo mo lang ang nawawala. Hindi mo siya na-miss. Na-miss mo lang ang tahimik na puso mo bago mo siya nakilala. Akala natin ang moving on ay makakalimot. Pero sa Stoicism, ang totoong moving on ay ang pagbabalik sa sarili. When the noise is gone, when the drama is over, when no one's asking you to explain, prove, or beg, you meet yourself again. At minsan sa katahimikan mo lang maririnig, ang boses mong nawala,
habang iniintindi mo ang ibang tao. Here's what stoic peace looks like. You wake up without fear. You don't wait for a good morning text to feel good. You stop explaining your silence. You enjoy doing things for yourself. You are no longer defined by someone else's love or absence. Sabi ni Marcus Aurelius, nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Kaluluwa mo mismo ang tahanan mo. Hindi siya. Self-love is not just shopping, spa day, travel. Self-love is saying no to chaos, protecting your silence, not texting them kahit na mismo sila, working on your mind and spirit, being okay kahit hindi ka okay ngayon. Sa Stoicism, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay pag-prioritize sa kapayapaan mo kahit walang nakakapansin. Daily practices para muling makatikim ng kapayapaan. Journaling. Tuwing umaga, sagutin mo. Ano ang nagpapatahimik sa isip ko ngayon? Ano ang tinatanggal ko sa buhay ko para manatiling payapa ako? Digital silence. Mag-silent mode kahit 1 to 2 hours a day. Huwag maghintay ng mensahe. Boundaries. Hindi selfish ang tumanggi. Hindi rude ang hindi mag-reply agad. Reflection. Gawin mong routine ang mag-reflect. Hindi lang pag broken-hearted ka. Stoic reminder cards. Isulat ito at idikit mo sa pader mo. I choose peace. Silence is my shield. The world cannot take what I do not give. Mapapansin mo, tahimik na utak mo. Masarap na tulog mo. Kalma ang puso mo. Hindi mo na kailangan i-check kung online siya. Hindi mo na naiisip na kulang ka. You'll start to smile without reason. Dress up for yourself. Learn new things. Attract better people. Repel toxic energy. At ito ang stoic mindset. Kapag buo ka, hindi mo kailangan ng relasyon para maramdaman mong mahalaga ka. Real story, Shara, at ang pagmamahal na nagsimula muli sa sarili, si Shara 30, single mom. Iniwan ng asawa habang buntis. Iniwan walang salita. Ghosted. 6 months siyang gulo. Iyak, galit, tanong. Pero isang gabi, habang nakatingin sa anak niyang natutulog, napaisip siya, kapag hindi ako naging payapa, paano ko siya aalagaan ng buo? Kinabukasan, nag-journal siya. Nagbasa ng stoicism. Umiwas sa social media. Tinanggal lahat ng reminder ng lalaki. 1 taon na ngayon, no contact. Hindi pa siya in love ulit pero masaya siya. Tahimik ang isip, buo ang araw niya. At sabi niya, masarap pala yung gumising ka at ang inaalala mo lang ay sarili mo. Stoic affirmations for peace and self-love. Gawin mo to tuwing umaga or habang naglalakad. Wala akong utang na paliwanag. Hindi ko kailangan ng pahintulot para pumili ng katahimikan. Hindi ako selfish. Marunong lang akong pumili. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi drama, disiplina ito. Ang tunay na mahal ako, hindi ako ipaglalaban, aalagaan niya ang kapayapaan ko. Reframing love, from attachment to freedom. The Stoic definition of love is this. Love is not possession, love is freedom. Kapag natutunan mong bitawan, ang ideyang kailangan, mong may partner para masabing buo ka, dun mo mararanasan ang tunay na pagmamahal mula sa sarili mo. Hindi na siya ang mundo mo. Hindi mo na siya in-stock. Hindi mo na siya hinihintay. Kasi ikaw na ang sarili mong tahanan. Hindi siya ang nakapagpatahimik sa'yo. Ikaw ang bumalik sa sarili mo. At yan ang pinakamalalim, pinakamasarap, at pinakamatatag na pagmamahal. Ang pagmamahal sa sarili sa gitna ng katahimikan. Wala nang sigawan. Wala nang away. Wala nang patunayan. Just peace. And peace is love in its purest form. Kung nakaabot ka sa dulo ng series na to, kung pinili mo na ang sarili mo, kahit masakit, kahit mag-isa ka, i-comment mo sa baba. Tahimik na ang puso ko. Buo na ulit ako. Like, share, and subscribe. This isn't the end. This is the beginning of your quiet, powerful life.